Magandang oras mga kababayan, narito na ang pinaka-latest update natin sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw at sa susunod na 24 oras. Nabuo na sa loob ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area na patuloy nating minomonitor sa may timog silangan at palapit na sa kalupaan ng bansa. Ayon sa mga datos, sinasabi na posibleng daanan nito ang buong Eastern Visayas at Central Luzon. Alamin natin ang pinakabagong detalye sa lakas at direksyon nito. Para naman lagi kang updated sa lagay ng ating panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasulukuyan, nabuo na ang low pressure area o LPA na patuloy nating binabantayan sa may silangan at sa mga susunod na araw ay inaasahan na lalakas na ito bilang bagyo at tatawagin natin ito bilang bagyong Henry. Sa pinakabagong datos, ang sentro ng low pressure area ay makikita sa layong 845 kilometers sa ilagan silangan ng Mindanao. Habang nananatili ang LPA sa silangan, ang southwest monsoon o habagat ang pangunahing weather system na patuloy na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Kaya dala nito ang masungit na panahon at pabago-bagong ulan sa maghapon. Samantala, ang low pressure area o LPA naman ang siyang nagdudulot ng mas maraming kaulapan at pag-ulan sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Sa natitirang bahagi naman ng Mindanao, nanatili ang posibilidad ng mga biglaang pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot ng umiiral na localized thunderstorms. Ngayon, tutukan natin ang mga lugar na mas direktang tinatamaan ng tro o buntot ng LPA. Unahin natin sa Eastern Visayas, Northern Mindanao, Caraga at Davao Region. Ang forecast ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot naman ng low pressure area. Dahil dito patuloy na humihigop na maraming moisture sa atmosfera kaya inaasahan ang mas madalas na pagbuo ng makakapal na ulap at malalawak na thunderstorm clouds. Meaning posible ang mga biglaang malalakas na pag-ulan na maaring tumagal ng ilang oras at sa ilang bayan ay maari pang umabot sa matitinding pag-ulan lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Dahil dito nanatiling may banta ng biglaang flash floods at landslides lalo na sa mga lugar na madaling bain at mga bulubunduking bahagi. Para naman sa mga residente sa Metro Manila, buong Ilocos Region, Batanes, Babuyan Islands, gayon din sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro, Palawan at maging ang natitirang bahagi ng Visayas, ang inaasang panahon sa mga lugar na ito ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms. Ibig sabihin, asahan ng maulap na kalangitan na may pabalik-balik na mga pag-ulan at thunderstorms sa iba't ibang oras ng araw. Sa ilang lugar, posible ring makaranas ng moderate hanggang minsan ay malalakas na buhos ng ulan, lalo na kapag mas lumakas ang daloy ng habagat. Sa Metro Manila, maaaring maging maulap ang kalangitan sa malaking bahagi ng maghapon na may mga pag-ulan na maaaring magsimula sa tanghali hanggang gabi. Dahil sa sunod-sunod na buhos ng ulan, posible ang waterlogging at panandali ang pagbaha sa mga flood-prone areas, lalo na sa mga low-lying communities. Sa buong Ilocos Region, kabilang ang La Union, Pangasinan, Ilocos Norte at Ilocos Sur, patuloy ding magiging maulap ang panahon na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms. Sa ilang pagkakataon, maaari itong lumakas at magdulot ng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga bulubunduking lugar. Sa Batanes at Babuyan Islands, maaari pa ring magdala ng habagat ng maulap na kalangitan at mga pag-ulan dahil sa tuloy-tuloy na pagpasok ng masamasang hangin mula sa karagatan. Samantala sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, gayon din sa may Cavite at Batangas, mahalagang maging handa sa mga thunderstorms na maaring magbuhos ng malakas na ulan sa maikling panahon na posibleng magdulot ng localized flooding lalo na sa mga mabababang lugar at kulang ang drainage system. Sa Occidental Mindoro at Palawan, mas ramdam pa rin ang epekto ng habagat dahil direktang nakaharap ang mga lalawigang ito sa hangin mula sa timog kanluran. Dahil dito mas mataas ang tsansa ng madalas na pag-ulan kumpara sa ibang lugar. Para sa natitirang bahagi ng Luzon, ang inaasahang panahon ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms dahil pa rin sa southwest monsoon. Kahit hindi tuloy-tuloy ang pag-ulan, posible pa rin ang mga biglaang thunderstorms lalo na pagsapit ng hapon o gabi. Tandaan kapag naging malakas ang mga thunderstorm, posibleng magdulot ito ng biglaang flash floods at landslides, lalo na sa mga lugar na malapit sa gilid ng bundok at sa mga komunidad na malapit sa ilog at sapa. Samantala sa natitirang bahagi ng Mindanao, ang forecast ay partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers o thunderstorms.
dulot naman ng umiiral na localized thunderstorms. Karaniwan sa umpisa ng araw maaliwalas, pero habang umiinit ang paligid, mabilis na nabubuo ang mga thunderstorm clouds na maaaring magdulot ng malalakas ngunit panandali ang pag-ulan sa hapon o gabi. Dito, hindi pantay-pantay ang magiging distribusyon ng ulan, kaya may mga lugar na halos walang pag-ulan, pero ang kalapit na distrito ay nakakaranas na ng malakas na buhos at thunderstorm. Kapag naging severe ang mga pag-ulan at pagkidlat, maging alerto dahil may banta ito ng biglaang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na madaling maapektuhan. Para naman sa lagay ng hangin at karagatan, sa buong Luzon, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to south. Ang coastal water dito ay slight to moderate na may taas ng alon na nasa 1.5 hanggang 2.1 meters. Dahil dito pinapayuhan ang mga mangingisda at maliliit na sasakyang pandagat na mag-ingat, lalo na kung may kasabay ng mga pag-ulan at thunderstorms sa paligid. Samantala sa nalalabing bahagi ng bansa kabilang ang Visayas at Mindanao, inaasahan ng light to moderate winds na magmumula sa southwest to west. Ang kondisyon ng karagatan ay magiging slight to moderate na may taas ng alon na nasa pagitan ng 0.6 hanggang 1.2 meters. Tandaan, kapag may nabubuong makakapal na ulap, posible ang biglaang bugso ng hangin, pagkulog at panandali ang pagtaas ng alon. Kaya maging alerto lalo sa mga lugar na maaring tamaan ng localized thunderstorm at sa mga kalapit na baybayin at ugaliing manatiling alerto sa anumang biglaang pagbabago ng panahon. Ngayon, dumako naman tayo sa inilabas na Tropical Cyclone Threat Forecast ng Pag-asa. Para sa week 1 ngayong araw hanggang July 1, nakalabas na sa Area of Responsibility ang mga tropical cyclone na binabantayan natin. Pero ayon sa forecast guidance, sinasabi na may nabubuong isang tropical cyclone like vortex o TCLB sa silangang bahagi ng PAR o sa Tropical Cyclone Advisory Domain na dapat bantayan ito yung potensyal na bagyo na minomonitor natin. Sa kasulukuyang forecast, may posibilidad itong maging isang ganap na bagyo habang papalapit sa ating kalupaan. Bukod dito, mayroon ding isa pang TCLB na inaasang mabubuo sa West Philippine Sea. Ngunit sa ngayon, mababa lamang ang tsansa nitong maging isang tropical cyclone sa loob ng unang linggo. Pagsapit naman ng week 2 mula July 2 hanggang July 8, inaasahang kikilos ang unang TCLB patungo sa Northern Luzon at inaasahan ng moderate probability ng pagdevelop nito bilang bagyo. Samantala, ang ikalawang TCLB ay inaasang lalabas naman sa kanlurang bahagi ng PAR at mananatili rin ang mababa hanggang katamtamang posibilidad na maging isang tropical cyclone. Mayroon ding ikatlong TCLB na posibleng mabuo at pumasok sa silangang bahagi ng Philippine Monitoring Domain, ngunit sa ngayon ay mababa pa lamang ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo sa ikalawang linggo. Sa kabuuan mga kababayan, malinaw na aktibo ang tropical cyclone threat sa unang linggo at malamang na magpatuloy ang banta sa mga susunod na linggo. Kung sisilipin naman natin ang iba't ibang weather models, sinasabi na mayroong pagkakaiba sa kanilang forecast tungkol sa posibleng tropical cyclone na maaring tumama sa bansa sa mga susunod na linggo. Ayon sa datos ng European Weather Model, may posibilidad ng pagbuo ng isang weather disturbance pagsapit ng Lunes, June 29. Batay sa forecast guidance, maaring magsimulang lumakas ang sistema sa silangan ng Eastern Visayas. Sa unang yugto, inaasahan na maaari pa lamang itong nasa tropical depression category habang kumikilos pa kanluran. Pagdating sa direksyon, posible itong tumawid sa bahagi ng Southern Luzon o Visayas bago tuluyan lumabas sa West Philippine Sea. Malagang pantayan ang ganitong development track dahil kahit hindi pa lumalakas ang isang tropical depression, sapat na ang pagdaan nito sa kalupaan upang maghatid ng malawakang pag-ulan at magpataas ng banta ng pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na tatamaan nito. Ayon naman sa Google DeepMind model, sa ngayon hindi nakikita ang mabilis na paglakas ng sistema. Maaari itong manatili sa antas ng tropical depression o kung mabagal ang development, posible ring manatili muna bilang isang low pressure area. Pero mahalagang tandaan, kahit hindi maging malakas na bagyo ang isang sistema, sapat na ang outer rain bands nito upang magdulot ng malalakas na pag-ulan, lalo na kung tatawid ito sa mga isla at lalawigan ng ating bansa. Samantala, bukod dito mga kababayan, may isa pang weather disturbance na binabantayan natin sa mas malayong silangan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR. Batay sa ilang model guidance, ito ang may mas mataas na tsansang maging mas malakas na tropical cyclone sa mga susunod na linggo.
Sa kasulukuyang forecast, ang pinapakitang direksyon nito ay patungo sa extreme northern Luzon. Ngunit dahil may kalayuan pa nga ang sistemang ito, marami pang maaring magbago sa magiging lakas, galaw at eksaktong tatahaking landas nito sa mga susunod na araw. Kaya naman mahalagang patuloy nating bantayan ang bawat update upang maibigay sa inyo ang pinakabagong impormasyon dito sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panonood mga kababayan at lagi po tayong mag-ingat.